Ito na ho sa ating linya ngayon para lang ho sa ilang pangkatanungan si Chairperson Party List Representative Terry Ridon ng House Committee on Public Accounts, and siya rin po isa sa mga chairperson po nitong TRICOM kung tawagin ngayon sa Kamara. Tsa. Good morning po, Congressman Terry Ridon. Magandang umaga. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes po. Congressman, unahin po natin itong issue ng paglipat po ng custody nitong si Bryce Hernandez from PNP Custodial Center papunta po sa Pasay City Jail. Ano pong reaksyon nyo dito? Siyempre, nababahala po yung komite, no? Dito po sa paglilipat dahil imbis na sa joint custody po yung nangyayari sa pagitan po ng Senado at Kongreso, talaga pong sa Pasay City Jail po kung saan pwede ho talaga maging vulnerable si Bryce Hernandez. Sa marami pong mga magiging problema na pwede siyang patayin doon, pwede siyang saktan doon. At nagtataka kami kasi supposedly sa Senate premises siya babalik dahil yun po yung pinag-uusapan sa Senado. Pero instead, sa City Jail po siya dinala. No? So, very damaging po and damning po yung mga testimonya po niya laban po sa mga senador. No? So, I think babantayan po talaga ng bayan ito na talagang tiyakin yung kanya pong safety and security para humatiyak talaga natin na yung pong panawagan ng pagpapanagot sa usapin po ng pagpapangalan ng mga senador talaga magtutuloy-tuloy po. Oo. So para po sa inyo, Congressman, mas okay sa inyo na sa Senado talaga yung custody kaysa nasa Pasay City Jail itong si Hernandez? Tama po. Mas gusto na namin sana mas gusto namin sana kung sa PNP Custodial Center kasi supposedly parang yun po yung joint neutral ground na kasunduan po ng liderato po ng Senado at ng Kongreso. Pero sa pagitan po ng Senate premises at Pasay City Jail, mas gusto ho namin sana na sa Senate premises na lang po ito dahil siyempre mga Senate personnel po ang nagbabantay po sa kanya doon, no? Imbis po na sa Pasay City Jail. Oo, para lang po mas maliwanag sa amin at maging sa mga nakikinig at nanonood sa atin, pagka may mga ganitong whistleblower na halimbawa ang idinawit at pinangalanan ay mga senador, yung custody po ba niyan talaga? Lalo pa kung sinabi nung tao na nangangamba po ako sa aking seguridad, wag niyo na po akong ibalik sa Senado. Pagka po ganun, kanino po ba dapat talaga ang custody nito? Doon sa pag-uusap namin kagabi ng mga tao po sa Kongreso, sinasabi nila kung sino yung unang meron pong jurisdiction sa pagkatao po ng witness or yung resource person, sila po yung nagiging mapagpasya. So dahil nauna po na may jurisdiction daw po yung Senado, kailangan galangin daw po ng Kongreso po yung jurisdiction over the person ni Bryce Hernandez. Okay, pero kahit po na ganoon na may sinasabi po si Bryce na wag siyang ibalik doon, hindi po ba yun parang po pwedeng masunod kung ano man yung kagustuhan itong whistleblower? Hindi, supposedly nga nagkaroon na ho ng arrangement po yung bagong Senate leadership at yung House leadership po para magkaroon po ng joint custody sana. Pero hinabol po kasi ito ng pong mga senador kahapon at na-approve po kasi ito on plenary kahapon. So talagang talaga pinatupad po ng Senate leadership ito pong pagpapasya ng Senate plenary. Kaya kinuha po si Bryce mula sa Custodial Center papunta po sa Pasay City Jail. Singit lang ako, Congressman Terry, kasi dito din siya, mga kapatid, ang issue nga ho kasi nga dito na para walang duda sa mga mamamayan natin, yung pong testigong ito, yung pong resource person nga ang tawag sa kanya originally, no? Pero ngayon po, suspect and and whistleblower na po, ang sinasabi, para neutral, walang impluensya, not in the House and not in the Senate. So ang kanilang middle ground rito sa krame. Pero kahapon po, ang debate mainit, kaya po napunta sa City Jail. Pero ngayon po sinasabi nila, we prefer doon na lang sa Senado kung gusto nyo. Kasi nga, tingin ho ninyo, mas safe po doon itong si Bryce. Yun po sinasabi nyo. Ngayon, ito pong punto, Sir Terry. Kasi ngayon, Sir, ang damdamin ng mga nanonood, nagmamasid is that para bagang kanya-kanya na kayong interest, no? Ang Senado kasi nga sila Diskaya ang binakbak ang pinagbabangkit mga congressman. Si Speaker Romualdez, si Zaldico, tama? Oo. Tapos sa Congress naman ang pinagbabanggit senador. Oo, senador. Alright. So para bagang ngayon lumalabas na parang ito siguro alam po ninyo, ang damdamin ng iba parang kanya-kanya na hong agenda ito. Ano pong tugon niyo doon?
Tingin ko po hindi naman. Kasi halimbawa, doon po sa Senate testimony po niya, Curly Discaya, winasak din ho niya yung sarili niyang testimonyo sa harap po ng Kamara. At more particularly, wala din naman ho masyadong detalye, kundi pagpapangalan lang po. Yung po nga kanya pong binabanggit doon. And inaantay din ho namin yung mga particular na detalye. Pero ito po kasi kay Bryce Hernandez sa kay JP Mendoza na kami po yung may kustudiya ngayon. Napakadetalyado po ng mga binabanggit po nila. More importantly, may screenshots po. And more importantly, meron pong mga line items ng mga particular projects na dinidikit po sa dalawang senador po na ito. At dagdag pa, pinuntahan ho ng isa sa mga kasama ho natin sa media yung isang proyekto na tinatali po kay Senator Jingo Estrada. Nakita ho nila na parang ghost project daw po ito. So, kumbaga, more or less, pwede na ho nating maitay. Ito po nga mga senador na ito sa aktual na pagkakaroon po ng ghost project kasi buo mo na yung DPWH, buo mo na yung kontratista, which by the way, mga Discaya Link firm po yung involved po doon. At kulang na lang po namin sa totoo lang, yung confirmation sa BICAM kung talaga po bang proposal ito ni Senator Jingo Estrada. Pero sir, well, as you know siguro, Congressman Terry, di po ba, no? Kwento po lang naman po ito, no? Kahit na po siguro ma-identify na sila, assuming lang ho, no, na sila ang nag-insert nung budget, wala pa rin po kasing, kumbaga, ano lang po yun maaring sabihin po, circumstantial, ako nagsingit, pero ginamit sa ghost, no, sa anomalya ng mga proyekto, pero yung actual talaga dito po na magdidiin sa dalawa, kung sakasakali man, kung sabihin nung Alcantara na naghatid ako ng pera, may personal knowledge, yun po, yun ang wala hindi ho ninyo natumbok doon si Alcantara. At si Alcantara po, ngayon, hindi siya na-contempt, no? Hindi siya naka-detain, sir. Hindi pa natin yun natumbok ngayon. Di ba? Pero I think over the course of the hearings naman po, pangalawang hearing pa lang ho ito, marami na mga bagong detalye ho na nag-emerge. Marami na ho mga bagong admission. So for example, yung screenshots na pinalabas ho versus Senator Joel Villanueva na parang nagyayabang siya na majority leader siya ng Senado at hindi lang daw siya congressman. Inadmit ho niya Engineer Alcantara nung hearing po namin na talagang conversation po nila yon. Ang palusot lang niya, hindi naman daw po ito tungkol sa mga flood control project. So, ano ho yan pagdadagdag ho ng mga detalye yan in the course of the inquiry. No? So, kumbaga, kung ano man ho yung makuha namin hanggang matapos po yung mga pagdinig. Ibibigay naman ho namin yan doon sa magpo-prosecute po sa lahat po ng mga nasasangkot po rito. Opo. Yung nga po, kasi nga, ang sabi nga po ng iba sa bandang huli, hindi po tatayo ang anumang pong criminal case. In this case po, graph po ito, no? At klaro po na usapin po ng corruption kung wala talagang solid, no, na ebidensya at testimonya na manggagaling sa mga tao na may personal knowledge. Itong si Engineer Alcantara, sir, bakit po hanggang ngayon hindi pa rin po siya cited in contempt? Considering po din na meron din po siyang inconsistencies at meron pa rin po siyang klaro na pagsisinungaling. Wala na po ninyo, ayaw din ho natin kasing minamalit o minamalaki. No? Ito po nga paggamit ng contempt powers. No? Kasi siyempre, pagka ho, lagi-lagi yan na lang yung ginagamit po ng komite, parang nagiging mababaw na lang ho yung pong paggamit po ng contempt powers. Kaya pagtingin naman ho natin, marami po pwedeng sabihin talaga si Mr. Alcantara na hindi ho siya na-contempt. Kasi kailangan ho natin linawin to date, no? Kung hindi ho siya makikipag-cooperate sa authorities o sa lahat po na mag-iimbestiga, siya ho talaga yung madidiin dito bilang head po ng opisina sa lahat po ng pinag-usapan natin ghost project sa Bulacan. So, at the very least, kung makapagbigay pa ho siya ng mga dagdag na impormasyon na baka naman hindi talaga siya yung pinaka-guilty dito, baka pwede pang pag-usapan kung hindi ho talaga siya madidiin ng buo. No? So, I think kailangan maging maingat din ho tayo dun sa paggamit talaga ng ating contempt powers. At ito po yung sinusubukan pong gawin ng komite. Okay. Kaya ho ganyan po yung naging kalagayan. At mainam po naman yan kasi po sa nagdaang 19th Congress, naging saksi din po ang bayan sa kumbaga dalawasing kong contempt na ginawa po noong nagdaang mga komite. Sir,
Yung po kasing BGC Boys, ano po, no? At meron po kasing, nung una pong first session ninyo, meron pong nag-manifest nga, no, na kung maaari, lahat ng mga inilalaglag ni Alcantara na underlings niya, imbitahan. Kasi ang lagi niyang katwiran, sorry po, I was negligent, no? Negligent dito sa aking responsibilidad. Pirma lang ako ng pirma. 'Di ba? Ang talagang may pakana diyan itong si Hernandez at saka yung mga nag-aaproba. Nung pong last hearing nyo, meron po doong present pero we were kind of frustrated. Bakit po hindi sila binigyan sana ng pagkakataon na magkwento kung ano ba talaga ang instruction maliban dun sa isa? Sino po yung sinabi na meron na siyang death threat? Si JP Mendoza po. Isa lang siya. Pero di ba sir, naandoon yung lahat ng mga sinasabi pong inimbitahan nyo nung una na pumipirma bago po ma-release yung pera, yung bayad? Yung isa kong nandun, I think si RJ Dumasig. At si Bryce, tsaka po si JP. No? Yan po yung mga staff po ng opisina po na yun. Yun nga po. Pero hindi pa sila nakapaglahad ng kanila pong storya to rebut itong si Alcantara na hindi siya binubukulan nila si Alcantara. Si Alcantara ang mastermind dito. Wala akong ganung kwento Hindi pa naman tapos yung pagdinig. No? So I think ayaw din naman natin gawing masyadong mahaba dahil kumbaga importante din maunawaan ng tao yung mga mayor na mga punto na gusto kong abutin po ng komite ng araw na yun. I think naging successful naman po kami. So I think in the course of the next hearing, kasi alam ba, si RJ Dumasig siya yung project engineer doon po sa Baliwag, Bulacan Ghost Project. So, makakahingi pa tayo ng dagdag pang detalye mula po sa kanya. No? So, I think maging mapagpasensya lang po yung mga kababayan po sana natin na iniisa-isa natin, gusto natin maging maingat para makapag-confront din po talaga tayo ng mga actual na mga dokumento at hindi tayo nagtatanong-tanong lang doon sa atin pong mga resource person. Pero si RJ Dumasig ba nakapag-testify ito? Ang pagkakaalala ko, nagtaas lang siya ng kamay. I think hindi siya na-interpolate extensively. Kasi yung dalawa pong engineer, si Engineer Bryce at si JP po yung extensively na-interpolate. Opo. Kung Terry, naunawaan po namin yung inyong karapatan, yung inyong pong sistema pinatutupad dyan sa inyong pong TRICOM na yan. Pero kung mamarapatin lang po ninyo, kasi minsan masakit sa ulo manood masakit sa batok kasi parang ang gulo. Alam niyo ho ba yun? Meron na pong tinutumbok yung isa, ang ganda na po ng lead, and then mawawala doon, sayang yung oportunidad. Naunawaan po namin, ang inyo pong karapatan, kayo po nandidiyan at kayo po ang mga boss dyan, kayo mga committee chairperson, pero meron ba kayong paraan to put order in this hearing para po maayos? Di ho ba? Hindi po yung parang lumalabas na parang ang gulo, kumisa nga po, ang sakit sa batok. Well, siyempre kailangan ko po ipaliwanag yung proseso din po sa komite. No? At hindi lang sa komite po namin, sa lahat po ng komite ng Kongreso. Kasi alternating yung po nga pagtatanong. So, kumbaga wala naman din tayong script para sa mga kongresista na sinusunod kung ano yung kailangang itanong at sinusunod po nilang tatanungin. No? So, malaya po kasi talaga sila na makapag-desisyon kung sinong tatanungin pagka yun na po yung turn nila. No, so, yun po talaga yung komite. Hindi ko siya I don't think pwede kong utusan yung mga kasamahan ko po sa Kongreso na, dapat ito lang yung pag-uusapan natin, tapos wag na kayo magtatanong sa ibang mga bagay. Pero halimbawa, ako, pagka ako na po yung nagtatanong, hanggat maaari, ayokong tumatalon-talon po yung pagtatanong. No? So, may panahon po na pagka naman nakikita ko na hindi pa kompleto yung pagtatanong sa isang particular, kasi yung main teams naman po, yung Diskaya and yung Bulacan. So pagka nakikita naman ng mga chairs na medyo bitin pa on a particular aspect, hanggat maaari binabalik po namin yung pong pag-uusap po doon. Opo, naunawaan po nga namin. Sabi ko nga po, di ba ang aking premise, naintindihan namin na kumbaga wala kayong control dyan kasi bawat isang congressman, isang hari yun, no? Hindi ho natin may tatanggi yun. Yun ang hari sa kanyang distrito. Pero wala ba kayong caucus man lamang para pag-usapan ito ng mga kasama? Pwede bang ganito ang ating direksyon para lang, alam niyo yun, kapag nakasalang na itong mga taong ito, can we... Anyway, kayo po ang mga boss dyan, so ano pa ba magagawa po namin? Pero yung nga po, bagamat
kanya-kanya ho kayo dyan ang diskarte, etc. Hindi ba ho ninyo maari lang for the benefit ng mga manonood ninyo na at least ho magkaroon ng direksyon kung sakasakali man po? Ang problema ko kasi pag kami mga ganyan din po, hindi din ho natin maiwasan ang sasabihin naman po ng mga kababayan natin, ito lang yung pinag-usapan nila ngayon, no? Baka parang meron silang sariling script. Hindi ba? Yun po yung, mas gusto ko yan po yung pagtingin po ng tao na parang ang gulo, no? Parang sabog yung hearing, talon ng talon. Kesa ang sasabihin po ng mga tao, yung committee na yan, merong script na sinusunod, napakaayos, talagang yun lang ang pinag-uusapan. Pasensya na ho kayo. Opo. Pero conscious po ako doon sa magiging pagtingin ko. Opo. Gusto ko nang sabihin nilang magulo, kaysa sabihin po ng mga kababayan natin na may script po tayong sinusunod. Opo. Iba siguro yung script na scripted, anyway, naunawaan po namin. Again, Congressman, we respectfully understand, ang inyo pong sitwasyon dyan sa Kamara. Ginagalang po natin yon. Dito po sa mga diskaya, meron silang sinasabi na mga ledger, di ba? At saka mga logbook ba? Opo. Nailabas ho ba yon sa hearing? Hindi po, pero hinihingi na po ng committee po yun mula sa kanila. Yung pong logbook po nila na 2022 lang daw po nagsimula. Ayun nga po, oo. Di ba may affidavit sila? Anong sinabi? Bakit hindi sila preparado doon sa ledger tsaka sa logbook kaya, Congressman? Ano po sabi? Wala naman din sila masyadong sinabi tungkol dun sa ledger tsaka logbook kung bakit hindi nila dinala. No? Pero ang sabi na lang po namin, kung hindi nila dala, dapat dalhin po nila sa susunod. Kasi ang sabi naman po nila, anyway, nasabi naman na ho nila lahat yung mga pangalan nung nakalagay daw po sa ledger na yon na nagsimula po ng 2022 lang at hindi po nagsisimula before 2022. Okay, sige po. May tanong po si Chacha. Yes po. Congressman, kahapon sa panayam po namin kay Senator Jinggoy Estrada, sinasabi po niya na base daw po sa kanyang pagre-research, parang ang utak daw po ng lahat ng ito ay si Bryce Hernandez at hindi daw po si Alcantara. Ano pong reaksyon niyo doon? Hindi ko po masyadong tinatanggap yon kasi nga, ang hepe po ng opisina si Henry Alcantara. Mga tauhan lang naman po yung JP Mendoza at saka Bryce Hernandez. No? At alam mo ng mga tao yan, sa mga taong gobyerno, yung pong mga head of agencies, sila ho talaga nakapangyayari sa lahat po ng mga affairs po ng mga opisina. So, dahil meron pong ultimate authority po yung head of office dyan po sa Bulacan First. No? And more importantly, siya din ho talaga yung tinuturo na nakikipag-usap sa mga politiko na wala ho exposure po yung mga batang engineer. Tingin ko mahirap na palusutin. Yung pong sinasabi na si Bryce Hernandez lang po yung talagang may pakana nito pong lahat ng ito. Oo, so sa pahayag niyo pong yan, parang ang dating po ba, mas naniniwala po kayo dito sa mga salaysay ni Hernandez kaysa kay Alcantara? Alam po, tingin ko po, kasi sila ho yung everything to lose eh. Dito po sa bagay na ito, nagpangalan ho sila ng mga senador. Nagpakita ho sila ng mga actual na line items ng mga proyekto po ng mga senador na ito. Nagpakita ho sila ng screenshots nito pong pag-uusap ni Alcantara at ng mga senador at ni Senator Joel Villanueva at staff po niya Senator Jinggoy Estrada. Yung ni Beng Ramos na tawag dito, parang kasintahan ho ng staff niya Senator Jinggoy Estrada. No? So, I think mas kapani-paniwala po yung mga sinasabi po nitong mga batang engineers kesa po kay Mr. Alcantara. Oo. At kung yan pong pahayag nyo, Congressman, is there still a chance para po magbago itong tunog ni Alcantara? At ano pong plano ng Kongreso, specifically ng committee nyo po, tungkol dito? Well, hopefully, talagang magturo talaga siya kung meron pa bang mas mastermind kesa sa kanya. Kasi yun na lang ho talaga yung way para isalbaho niya yung sarili niya. In fact, kailangan ho natin maglinaw dito po sa paglalahad po, pag-whistleblow po nitong dalawang batang engineers. No? Alam po niyo, nakita na ho natin yan doon sa PDAPSCAM. Yung pong mga maliliit na mga tao katulad ni Ben Hurluy, sila ho yung kaya makapagturo kung sino ba talaga yung mga pinaka-involved. Opo. Sa totoo lang, sa bagay po na ito, nahanap na po natin yung Ben Hurluy sa Bulacan Flood Control controversy. Sir, yung sinasabi niyong kasintahan ng staff ni Senator Jinggoy, can you clarify please? Parang may sinabi ko siyang ganun. Yung Beng Ramos daw po, parang naging kasintahan nung staff ni
Senator Jinggoy. Para meron siyang ganung pagbabanggit po kahapon. Pero tinanggi niya na yung Beng Ramos ay naging staff niya over the course of of the years in the Senate. No? So, I think yan po yung naalala ko dun sa kanya pong press conference. Kaya nga ako pinapaimbestigahan niya si Beng Ramos Oo nga sa po. Senate Sergeant at Arms. Opo, kasi nga ngayon, mamaya po meron din kami panayan po sa isa pong senador to clarify on this issue. Opo, pero di ba lamang po ninyong muli masambit po sa ating pong programa ang pagkakabanggit dito sa isang Beng Ramos na ito na sinasabing ano ang papel nito sa iskandalong ito? Si Beng Ramos daw po kasi nakikipag-usap kay Bryce Hernandez for Senator Jinggoy Estrada. So basically, to date, ang ibig sabihin lang nun, ginagamit daw po yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada for projects na nakikipag-usap I think kay Bryce. Opo, ang sabi nga po ni Senator Jinggoy, wala akong staff na Beng Ramos. Tama po, sinabi niya po yun. Ang sabi niya, pero may Beng Ramos daw po sa Blue Ribbon Committee. At yun na nga, parang I think yung tao na yun, linipat na sa motor pool. Yun ang huli kong pagbabanggit. No? Pero ang pagkakaalala ko, para may binanggit din siya na para naging kasintahan ito ng isang staff niya. Opo, Si Beng Ramos. itong Beng Ramos is Divina Gracia Ramos, right? I don't know, I just know the name Beng Ramos po. Okay, ngayon itong Divina Gracia Ramos ang staff ng Blue Ribbon Committee. Yan po ang sinasabi. Yan po yung sinasabi po doon sa, I think, press conference ng Senator Jinggoy. And then, ito pong Divina Gracia Ramos aka Beng Ramos ang umano'y girlfriend ng staff ni Senator Jinggoy? I think yan po. I have to check again. Pero parang yan po yung pagkakaalala ko doon sa isa po nga binanggit po niya. Okay, sige po. Well, anyway, ito ho kasi ngayon mismo po ang ginagawa ni Senator Ping daw, yung cleansing naman sa committee, no, sa Blue Ribbon Committee. Anyway, Sir Terry, ito pong issue kasi ngayon is so much imbued with public interest talaga, nakatutok ang bayan, para lang humaunawaan namin. Kasi po, nung mga nagdaan, kapag ganito kalaking iskandalo at ganito kalaking pera pinag-uusapan, araw-araw halos ang hearing nito, no? Para yung urgency ba? Pero ngayon parang once a week lang. Ano hong paliwanag doon? Alam po niya, bubuo tayo talaga din ng mga dokumento at ebidensya. Doon po sa, una, hindi ho isang tao lang, katulad ng kay Janet Lim Napoles. Although wala naman pong pagdinig doon, pero parang isa lang mo yun na tuturo po dyan. Pero ngayon po kasi, ang dami po mga personalidad, ang dami po mga sangkot, ang laki ho ng perang pinag-usapan. So kailangan mo talaga namin buuin po yung mga dokumento at ebidensya. No? Iko-confront po yung mga resource persons about. No? So halimbawa, ngayon po pagdinig ho namin, yung buong FS po ng mga discayaling firms, pinakonfront ho namin sa mga diskaya po yun noong Martes. No? So naipakita ho talaga natin doon na talagang pumalo po yung revenue po ng mga diskaya. Doon pumasok po yung Duterte administration, nagtuloy sa Marcos administration. Opo. Kailan po yung next hearing, Congressman? Hopefully within the next 2 weeks po. The next? Opo. The next 2 weeks. Next 2 weeks pa. Congressman, again ginagalang po namin ang inyong pong schedule dyan. Alam po naman namin po, no, kung gaano kayo kaabala sa iba pa mga bagay. Pero yun nga po ang suggestion siguro ng iba, no, ng mga nagmamasid. Kasi kung every week, o once a week, o kaya next 2 weeks na naman, hindi ho ba sayang yung pagkakataon din, halimbawa, yung mga hindi nasalang, itong sila Mendoza, San Diego, Dumasig, ito pong ilan pa na pwede po ninyong, kasi ang nangyayari, ang dami yung resource persons, nakafocus halimbawa kay Diskaya, kakain ng mga 3-4 na oras yun, yung ibang nandoon na po, yung pagkakataon din na makausap at baka makapaglantad po ng katibayan o ebidensya, nawawala yung chance. So, kung next 2 weeks na naman, alam niyo ho yun, sa urgency po ng issue, parang ang feeling po ng iba, parang nakukulangan, Congressman. Yun po lang naman kung mamarapatin po ninyo. Hindi, kailangan nating maglinaw, no, na ang totoo po, ayaw din po talaga namin magkamali. Kasi mas gusto, kahit sa pagbabalita naman, ganun, no, mas gusto ho natin maging tama kaysa mauna. Yun po yung prinsipyo ho na gusto kong ipatupad sa lahat po ng mga komite ko po. No, para pagka ho, walang masabi yung mga kababayan ho natin
na pinilit yung ebidensya Mhm. o meron ho tayong mga pinagtatakpan dito. So mas gusto ko na ho yung mas mabagal ho yung pacing pero kompleto ho tayo Okay. sa mga dokumento at ebidensya. Opo. Kasi Well, magkakaroon naman ho talaga ng pagkakataon pa. Opo. Ito pong mga binabanggit ho natin mga resource person. Opo. Mga talaga malinaw. Tungkol sa ano po yung nalalaman po nito. Opo. Will you cease to exist kapag po nabuo na yung independent commission? Ang sa totoo lang po, pwede pa rin ho magtuloy yung pagdinig ng komite. Pero siyempre, inaantabayanan din po talaga namin ito pong pagbubuo na po finally nito pong independent commission. So we are willing to work with the commission po to give all of the evidence and all of the findings po to them. Opo. Are you in favor of giving the President the Republic Act needed to create the Truth Commission? Wala ho tayong problema doon. In fact, actually, kung pwede ho gawin na po ng presidente na may subpoena powers po, for example, yung mga, I think yung NBI, meron ho silang subpoena powers. Kung may mga DOJ pong kasama doon po sa magiging commission po na yan, I think pwede ho nilang gamitin po yung mga executive agencies na meron actual subpoena powers na po para hindi ho natin antayin pa yung pong Republic Act. Kasi it will take time kung yung pag-uusapan lang ho yung granting of subpoena powers para dito po sa independent commission po na ito. So I think even today, on an ad hoc basis, pwede na pong magamit yung mga ibang ahensya para po sa pagsasabpina po ng mga Opo. dokumento at mga tao But, para dyan po sa commission. okay, sige po. So, salamat po na marami, Congressman Terry, sa inyo pong paliwanag po sa napaka-importanteng isyong ito at kami po yung magmamasid muli. At salamat sa pagiging bukas po sa mga sentimiento po ng ating mga mamamayan. Salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!